Hello po mga kababayan, kamusta po kayong lahat? And once again, welcome back to another episode of Simply Talkies Vlog, your underrated vlogger. So ang pag-uusapan natin mga kababayan ay ito pong tungkol muli sa West Philippine Sea. So sabi ko naman sa inyo sa mga previous vlog natin, hanggat merong update about West Philippine Sea, tayo po ay magbibigay sa inyo ng ating opinion at reaction at kaukulang impormasyon. Base na rin po sa mga balita. Hindi po tayo magbibigay sa inyo ng fake news. Hindi tulad nung nandoon sa mga samahan ng mga nabayaran ng mga inchik. Ang sabi nga nila, samahan daw ng mga marirites na nabayaran ng inchik. O di po no, meron po tayong video courtesy again of UNTV. So sa mga hindi pa po nakasubscribe sa UNTV, subscribe po kayo, magaganda po silang magbalita. Wala pong fake news dyan. Totoong media po sila. No? Pero bago ang lahat, i-pledge ko po yung Haya Nature Resort. For more details, punta lang po kayo sa kanilang Facebook page. At ganun din po tayo magpapasalamat sa lahat ng ating channel members, followers, subscribers at nanonood ng ating mga videos. May God bless you all. So ulitin ko po, ito pong video na to ay galing po sa UNTV about mga less than 50 seconds. No? So ano po ang balita na ito galing sa UNTV? Panoorin nyo po. Pinasinayaan kahapon ng Philippine Coast Guard ang kanilang bago at upgraded na istasyon sa Pag-asa Island. Pinangunahan ng inaugurasyon ng mga opisyal ng PCG kung saan nagsilbing espesyal na bisita si National Security Advisor Secretary Eduardo Año. Ang tatlong palapag na Coast Guard Station Kalayaan ang magsisilbing base ng PCG kung saan matatagpuan ang kanilang radar, satellite communication, coastal cameras, gayon din ang Vessel Traffic Management System Technologies. Muli namang binigyang pagkilala ng National Security Council ang mahalagang papel na ginagampanan ng PCG upang protektahan at bantayan ang mga karagatan na sakop ng teritoryo ng Pilipinas. So yan po no mga kababayan, makabagong pasilidad, no, istasyon ng ating Philippine Coast Guard diyan po sa ating Pag-asa Island. Congratulations po sa PCG, sa National Security Council, no. Maraming salamat at sa ating pamalaang Marcos na kung saan no kailangan nating magtayo ng ganyan para po no i-surveillance natin yung mga encroachment, yung imbasyon ng mga walang hiyang inchik. Pasensya na po kayo no mga kababayan, bakit po ang talas-talas nating magsalita laban sa mga inchik na ito? Kasi po hindi sila marunong tumupad sa international law order. Ano yun? Yung ating 2016 international ruling from The Hague na meron po tayong karapatan dyan sa ating West Philippine Sea. Ulit-ulitin natin ito. We have to assert our rights at as much possible, tulungan po natin ang ating pamahalaan na labanan ang disinformation campaign na ginagawa ng mga Tsekwa. At sa akin po, palagay, itong bagong building, kagamitan na itinayo po dyan sa Pag-asa Island natin, among the Kalayaan Group, napakaganda po. Di po ba? At least, hindi tayo papayag na baliwalain ang ating karapatan ng mga Tsekwa. Sila lang naman yan. O yung iba pang claimant, yung Vietnam, medyo hindi naman yan umaano sa atin. Even though nagre-reclaim din sila dyan, may claimant din sila sa mga islands dyan, no? Sa mga Spratlys, pero hindi tulad ng China. Halos idikit na nila yung kanilang dash line. Di ba? Paulit-ulit tayo dito no? So, i-repeat lang natin yung sinabi ng balita ng UNTV. Sabi dito sa Manila Bulletin article, yung PCG opens new surveillance office. Bago po. Swerte naman nito. Ayos. Talagang wala nang magagawa pa dyan ng Chino. Kasi ang sabi po sa akin, yung balita po sa akin ng ating kaibigan natin dyan, na nasa Palawan, no? Shout out nga po lahat, no, sa lahat ng taga Palawan. Diyan din po sa bayan namin ng Zambales at sa Pangasinan. No, kasi yan po sakop ng West Philippines yan Pero ito pong ating kaibigan na taga Palawan, siya po ang nagbibigay sa akin ng impormasyon, hindi po mga sensitive. Yun lang pong nakikita nila, no, with their
visible eyes. Tama po ba yun? Kung ano po yung naoobserbahan nila, nandun sila sa sa laot man o sa coastline, nakikita nila na yung PLA, yung Philippine Liberation Army, yung Navy vessel ng China, nandoon, aaligid-aligid nakatambay sa ating Pag-asa. Mukhang, sabi nila, umalis lang kayo dyan, sakupin namin. Neck ninyo. No? Amin po yan. Ayan, no? Yung bagong satellite office. Yuhu! Surveillance ito, mga kababayan. Sana powerful yan, no? Ano kayang masasabi ng mga pro-China disinformation specialist na kapwa natin mga Pilipino? Ay! Bawal yan! Tangina ninyo. Yun lang po masasabi ko. Hindi ko na i-Englishin. Baka hindi nila naintindihan yung FU eh. O tangina ninyo. Tanginumin ninyo, no? Huwag kape para hindi kayo maalta presyon. Kung gusto nyo, orange juice. Di ba tang? Orange juice yun. Tang. O eto po, sabi the PCG inaugurated a new surveillance station in Pag-asa Island, West Philippine Sea to monitor, sino imo-monitor? China's activities and counter their increasing aggression in the tension-filled waters. Oo nga po, sabi nga po ng ating kaibigan dyan, nandyan sila, agresibo nga, nagdagdag pa daw ng mga kanilang mga fishing vessels. So tingnan niyo yung mata ko, ay laki-laki na. Oh, yan ang pinapansin ng mga pro-China, pinapansin ng mga minions ni Duterte na ang laki-laki daw ng mata ko. O, pakialam ninyo. At least ako, parang kwago. Kita ko lahat. Kayo, anong nakikita nyo? Pera ng tsekwa. Tapos, ang liliit pa ng utak ninyo. Ayan. Wala kayong maikomento sa ating topic, kundi ang aking malaking mata. Ang aking maitim na ganito. Ang pangit mo. Wala kayong pakialam. Ala rin akong pakialam sa inyo. Gusto nyo? Mag-vlog kayo. I-counter nyo tong aking binablog na katotohanan. Na ang katotohanan na itong China, tulad ng sinasabi ni DND Chief Secretary Gibo Teodoro, no? Sana maging next president yan kasi pro-Philippines, hindi tulad ng isang Tamil dyan na walang maikomento sa West Philippine Sea. Tapos ang daming daw siya daw ang next president. Tang-inumin ninyo, di ba? Kayong mga kulto ni Digong. Tamil kayo sa West Philippines eh. Parang gustong-gusto nyo pang maging Chinese province kayo ng ang Pilipinas eh. Tang-inumin ninyo. Pumunta kayo ng China, doon kayo. Ang dumi-dumi ng kanilang air. Di ba? Tangina. Tingnan nyo, may bagong sakit na naman na lumitaw sa kanila. Flu-like influenza. Punong-punong mga hospital nila. Bakit? Sa akin pong opinion opinion lang to. Ang dumi kasi ng air nila, polluted kasi gahaman, mga animal, di ba? Mga tang-inumin talaga. Oh, hindi po ako nagmumura. Ang sabi ko, tang-inumin ninyo, ha? Oh, the Coast Guard Station Kalayaan Island Group will be equipped with advanced, maritime domain awareness technology such as radar, automatic identification, satellite communication, coastal cameras, and vessel traffic management. Good job. Sino kayang gumastos nito? Sino kaya na-donate nitong mga kababayan, no? These state-of-the-art systems will significantly enhance the PCG's capability to monitor the movements of Chinese maritime forces as well as public vessels and aircraft. Ayan po yung sabi ni PCG Commandant Admiral Rone Gilgaban. Saludo po, sir. Galing-galing ng ating Ninong PBBM. Only for Ninong PBBM yan. Hindi nagawa yan ni Digong ninyo, mga tang-inumin ninyo. Di po ba? Oh, hindi po ako nagmumura. Ulitin ko. Tang-inumin ninyo. Kasi rich in vitamin C. O di kaya bumili kayo ng orange juice, isalpak nyo dyan sa bunganga nyo para meron kayong tang-inumin ninyo. No? Maging healthy kayo. Hindi tulad kayo mangyari doon sa China na magkaroon kayo ng flu-like influenza. Mga tang-inumin kasi nila. Di po ba? Oh, meanwhile, NSA Eduardo Año emphasized the multifaceted approach of China in the West Philippine Sea. Multifaceted. Binlag natin to. Yung ginagawa ng China. Ano? To create divisions among us Filipinos. Kasi may mga kababayan po tayo na kumakampi sa mga
tang-inumin nilang mga tsekwa. Eh bakit? Eh sabi nila, nag-training daw po eh. Biruin nyo, no? Parang camp. Nag-training sila. Ano kaya ginawa nila sa training? Ano ba yun? Nagtang-inumin ba sila? Nagtimpla ba sila ng tang? Kaya mga tang-inumin talaga nila, no? Oh, he stressed the importance of countering such strategy through a whole-of-nation approach. Like my ninong PBBM. Di po ba? Whole-of-nation approach. Holistic approach. Which would include the active participation of all sectors of the society. Correct! Pero ito ang tanong. Ninong, PBBM, sakali man, makuha natin lahat yan at magkaroon ng oil exploration, pwede po ba? Huwag nyo lang ibigay sa ilang mga kaibigan yung oligarko. Huwag nyo pong ibigay sa mga politikong mga ganid sa kwarta. Pwede po ba ang akin lang pakiusap? Since ipinaglalaban po ito ng sambayan ng Pilipino, kailangan ang sambayan ng Pilipino ang magkaroon po dyan ng pakinabang. Hindi iilang oligarko. Hindi iilang politiko o pamilya. No? Dahil mas malaki pa ang ginagawa namin na pakikipaglaban sa ating West Philippine Sea kaysa sa mga tang-inumin ng mga politiko na yan, mga tang-inumin na yan ng mga oligarko. Yan ang mga nagpapahirap sa sambayan ng Pilipino. Hanggat maaari, kung sakaling magkaroon ng oil exploration dyan o whatever, gobyerno lang po sana ang managot yan. Para hindi na po maghirap ang mga Pilipino sa kababayad ng kuryente, kataas-taas na bilihin ng mga krudo. It's about time. The Filipino people will benefit from that. Kasi tignan nyo, sasabihin nyo, participation of all sectors of the society. Ano ang pinakamalaking sektor ng sosyedad natin? Yung bang mga 1% na mayayaman? Yung mga less than percent na mga politikong ganit? Hindi po eh. Tayong mga ordinaryong Pilipino ang nakikipaglaban yan. Tignan nyo yung atin ito. Hontiveros. Ako, kakampihan ko sila. Kasi maganda ang kanilang hadikain. Pero wag naman sana after that may masama kayong balak. Na kayo-kayo lang ang makikinabang dyan. Mga tang-inumin ninyo. Paano na ang 110 million population? Sabi nyo na yung ilang million mga oligarko, mayayaman. Na they can afford to eat more than 3 meals a day. They can go abroad, go shopping to the expensive mga malls. Expensive places. Airfare na lang ang mahal na eh. Paano naman tayong mga ordinaryong Pilipino? Paano yung mga mangingisda? Paano yung mga nagbabayad ng pagkamahal-mahal na kuryente? Ibinibigay nyo sa mga private firms. Bakit hindi ba kayang ponduhan yan ng gobyerno? Ang laki-laki ng budget ninyo. Ninong PBBM? O tingnan nyo, kinakastigo ko ang ninong PBBM ko. Yun lang ang pakiusap ko sa'yo. Kasi nabalitaan ko po yung malampaya. Isa na yan. Sige, gawin mo pa yan, Pangulong Ninong BBM. Ako, makakatigim mo sa akin. Sa totoo lang. Sana, gobyerno. Para hindi ganun kataas ang babayaran natin sa krudo, sa elektrisidad. Di po ba? Taas ang ng krudo eh. Magtayo na rin kayo dyan ng refineries. Hindi po yung tulad na napag-alaman kong impormasyon na yung nakukuha nyo dyan sa Malampaya, dadalhin pa sa ganitong bansa, doon i-refine, babayad pa tayo, tapos ibebenta sa atin, napakamahal-mahal. O di pa ano nangyari? Tayo ang nagmina, pero ang mahal pa rin. Di ba? Why not create a refinery dyan? Pero gobyerno pa rin ang mananagot. Huwag nang i-private public partnership. Kasi yan na naman yung private na yan eh. Siyempre, pag nakipag-private partnership ka, mayroon silang vested interest. Babawiin nila yung ginastos nila. Tulad nung gagawin sa airport. Di ba? PPP. Public-private partnership. Ang mag-handle ng operations are private. Pagagandahin nila ang airport. Di ba? Ang mangyayari. Siyempre, babawiin nila yung kanilang capital expenses. Yung mga expenses nila ng operations. Kanino babagsak? Di sa ating mga publiko, nagagamit ng airport, gagamit ng pasilidad.
Di po ba? Saan pumasok ang public doon? Wala, nakipartner lang sila. Atin pa rin ang airport, Philippines pa rin. Pero sino ang magbabayad noon? It is the public. Tayo. E di sana kung gobyerno na lang, ang laki-laki ng mga budget na hinihingi ninyo. Di ba? Oh, meron bang yung Department of Energy? Ano ginagawa niyan? Eh, bakit may mga ganito, may mga ganitong mga Meralco, whatever, ganito. Bakit din nilang sabihin Philippine energy sector? 'Di ba? Tayo nyo 'yan. Gobyerno ang mangangalaga o para for the people. Eh puro na lang kayo private, public-private partnership, putang ina. Ay, mali. Sorry naman po. Pasensya na, na-blood ako eh. Kasi ang ganda ng plano natin, pinaglalaban natin ng West Philippine Sea. Kasi alam natin kung ano po ang meron na kayamanan dyan sa ilalim ng tubig na yan. Trillions of barrels of oil. Tulad nga po ng nasabi ng kaibigan natin dyan sa Palawan, hindi ko na po babanggitin kasi for her privacy. Her, ha? Her. O, di na mo, friend. Hindi ko lang mabanggit pangalan mo. Di ba? Hindi ka naman siguro chikwa. Di ba? Sabi niya, alam mo, Brad, kung yan ma-explore natin, no? Magagamit natin yan. Yang oil na yan, mas mayaman pa tayo sa bansang Kuwait. Kasi napag-aralan na po eh. Hindi pa lang natatap yung resources kasi nga, hindi ko alam kung ano po ang restriction at very contested yung waters na yan. O, kaya hindi natin matap. Mamaya, ang ginagawa pala ng China, baka meron silang underground mga tubo-tubo dyan. Di natin alam eh. Di ba? Sumisip-sip na sila ng langis natin eh. Ninanakawan na tayo. Yung mga isda na nga lang, ninanakaw na, hindi ba? O, i-import tayo ng galunggong sa China. Babayad tayo. How many metric tons? O, yung mga importer, tuwang-tuwa. Ha? Tapos, yung China pala, magpipish sa ating exclusive economic zone. Di ba? Sila ang pinayaman natin. Imbis na yung mangingisda na lang natin, ang kumalap niyan, tapos silang magbenta o bilhin ng gobyerno. Doon ilagay sa ating supply. O di ba di ang baba ng presyo? Kasi kayamanan natin, hindi. Ang nangyayari, yung presyo ng galunggong, 1 kilo, magkano? Di ba? Katangahan. Kaya sana kay Ninong PBBM, makita niya yan. At tama na po ang bureaucratic process. Isipin niyo ang kapakanan ng sambayan ng Pilipino, hindi ng iilang oligarko at mga politikong nakikinabang dyan. Tingnan nyo na lang yung malampayan na yan. Kinikwento po sa akin ng aking friend. It's very disappointing. Di po ba? Kaso yung malampayan, mauubos na daw po eh. Paano? Baka may nakikisip-sip din. Pero yung mga oligarkong matatakaw, mga tangina ninyo, sumumurahin ko na talaga kayo. Mamahagi naman kayo ng yaman sa sambayan ng Pilipino, mga tang-inumin ninyo. No? Ayan po, no? Napakaganda po nito. No? Nananawagan ng ating NSA, si Eduardo Anyo, na whole of nation approach, labanan natin itong ginagawa ng China na division, disinformation specialist, mga kababayan. At kayo sa mga kapwa namin Pinoy na patuloy na ginagamit ng mga Chekwa sa disinformation campaign nila, mga tang-inumin ninyo. Masunog nawa ang kaluluwa nyo doon sa inyong mga amo sa doon. Kung saan man yun. Doon sa yung hell of fire! Siya. Eto po, mga kababayan, isa na lang topic ito, no? Eto, sabi ko sa inyo, tingnan nyo tong yung presidente ng China na si Xi Jinping. Akala nyo, ganyan lang ang mukha niya, maamo-amo. Tang-inumin din yan eh. Ano yan eh, yung alam nyo yung wolf po yan, wolf. No? Kala mo maamo, pero wolf pala. Kala mo aso na tuta. Yung, hi, ang cute-cute mo. Yung pala, sasagpangin ka. Diba? Ano ang sabi niya? Hindi daw sila makikigera, hot or cold. Pero ano po, niniwala. Sinungaling yan. Tingnan nyo to, sa kanilang isang newspaper, South China Morning Post, nasa FB po yan. Kinlik ko po yung article. Ito po lumabas, Xi Jinping tells Coast Guard to enforce law, resolutely defend territorial sovereignty while on East China Sea visit. Tingnan nyo. So, ibig sabihin po pala, totoo yung sinasabi natin, na yung water cannoning, laser pointing,
And ano pa yung ginagawa nila? Yung panghahabol nila, lahat po ng kagaguhan nila na ginagawa sa atin, lalong-lalo na sa mga RORE mission natin sa Ayungin Shoal. Yan, alam ni Xi Jinping. Tingnan mo, tells Coast Guard to enforce law. Anong law? Kalokohan? Kalokohan? Kabalbalan? Diba? Alam niya eh. Pinag-uutos niya pa, diba? Sinungaling. Diba? Nakita nyo? Hindi ko na po babasahin itong mga pinagsasabi ng kupal na ito. Di po ba? Alam niya. Pinag-uutos niya pa na depend daw yung kanilang territorial sovereignty. Ha? Ano ang patunay? Yung sa ilang 10 days line. Amin po kasi yan, historically. O di ba? O nasaan ngayon yung pagiging maamong tupa mo? Wolf ka pala. Di ba? Yung wolf, sila yung kumakain ng tupa. O ayan, ang pagkain nila, tayo yung tupa. Kasi mahina tayo. Mabait tayo. Yung po yan. Sa kabaitan natin, sinasagpang na po tayo. Ini-invade na po tayo, mga kababayan. Ha? Tandaan niya yan, no? Alam niya. Ha? Ipinag-utos niya nga eh. Kahit na anong pamamaraan pa, basta madependahan daw, resolutely defend. Ha? What do you mean by resolute? Ha? The word resolute, nasabi ko na yan sa inyo dati. Di po ba? Resolute. Ha? Ayan. Resolute definition. Ha? Marked by firm determination. Determine kayo. No? Kailangan ipaglaban ninyo. Ha? Di ba? Ganun po yan. Kung talagang gusto mong iporsu, you are to determine that. Kung gusto mong matapos ang isang plano, you have determination. You are so resolute to finish it. Ganun po yan. Without lacking anything, you have to fight for it. No? You have to resolutely defend it. Ganun po yan. Hindi yung sinasabi niya na, hindi, walang diplomacy. Ganito, hindi. Depend. Resolutely depend. O tayo rin. We have to do the same. Kung anong ginagawa nila, we have to do the same. Dapat sa next mission natin, sa RORE mission, mga kababayan, kung sakali mang i-water cannoning ulit tayo, dapat yung Coast Guard, i-water cannoning din sila. Ganon. Diyan sa yung mga militia vessels nila, fishing boats nila nandun sa ating exclusive economic zone, ang Coast Guard natin, i-water cannon nyo rin sila. Para matakot po sila. Diba? Ganun lang. Hindi kailangan binato ka na ng bato. Babatuhin mo pa ng tinapay. Gago ka na nun. Nasaktan ka na eh. Ibibigay mo pa yung kabilang parte para batuhin ka ng batuhin. Hindi ganun. May time for being a martyr, pero ngayon hindi po. We have to assert. Kaya nga po tayo nagtayo ng bagong satellite kasi na-devastate po yun ng bagyo noong 2021. At makabago na po ang ating mga kagamitan. Tama, mali? Sige nga, sabihin nyo. Sabihin nyo sa akin kung hindi totoong alam ni Xi Jinping yung ginawa ng mga gago niyang Coast Guard dyan. Multiple water cannoning, laser pointing, tapos yung mga Grand Theft Auto na habulan, hinaharangan pa tayo. Yung pagbangga sa ating RORE mission sa Unay sa May 1. O yung sa ML Kalayaan boat natin na winater cannoning. Diba? Alam niya yan. Kasi nga puppet siya eh, ng kanilang Communist Party. O, tapos ngayon mga kapwa natin Pinoy, depensa ng depensa dyan, mga pro-China, mga, alam nyo na, nag-camping eh. Mga tang-inumin talaga ng mga yan, ano? O, ngayon, kung meron pang babatikos dito sa ating malaking mata, o yan, talagang ginano, googly eyes nga yan eh. Googly eyes, o diba? Tingnan nyo na lang yung googly eyes na mga laruan dyan, o. Inggit lang kayo dahil malaki mata ko, maliwanag pa po yan. No? Matanda na po tayo, but I'm not wearing eyeglasses. O, tingnan nyo, saan kayo nakakita ng ganyan? I'm not wearing contacts. O, kumakain lang po ako ng foods na rich in vitamin A. Di ba? Ganun lang. O, kaya yan po mga kababayan, anong masasabi nyo dyan? Sa ating makabagong Philippine Coast Guard Satellite Office dyan sa Pag-asa Island to monitor
this mga tang-inumin, mga sinungaling, mga robbers na mga Chekwa. At ganun din po dun sa sinabi ng kanilang kupal na presidenteng si Xi Jinping, no? Resolutely defend their sovereignty territory. Wala nga kayong sovereign territory dyan sa aming exclusive economic zone. Mga robbers, pirates of the West Philippine Sea. Yan po tawag ko sa kanila. Okay, comment down below and don't forget to like and share. Hope to see you on the next videos. Bye-bye. God bless.